Payag na raw ang CPP, NPA, NDFP sa isang bilateral ceasefire. Ito ay kung palalayain ni Pangulong Duterte sa loob ng 48 oras ang mga political prisoner. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo, hindi pa ngayon ang tamang oras para palayain ang mga political prisoner dahil kagugulong lang ng peace talks. Ang may na balita natin ni Jamie Santos. I declined to do it because I have given so much too soon. Ito ang paliwanag ni Pangulong Duterte tungkol sa hindi muna niya pagpayag na pakawalan ang mga political prisoner sa kabila ng hiling ng CPP, NPA, NDFP sa gumugulong na peace talks kasama ang gobyerno. Pero humirit pa ang NDFP, payag na raw ito sa isang bilateral ceasefire. We are willing to go into a bilateral ceasefire if the Duterte government is committed to release all the political prisoners within 48 hours. Kahapon, nagmarcha sa Liwasang Bonifacio ang iba't ibang grupo, kabilang ang ilang kaanak ng mga political prisoner at human rights victim. Umaalma sila sa paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Insulto raw ito sa mahigit 400 political prisoner na nakakulong pa rin hanggang ngayon dahil sa pagtutol sa martial law noong dekada 60. Ang ilang araw nilang pag-hunger strike para ipanawagan ang kanilang paglaya, nauwi rin daw sa wala. Babala pa ng mga relihista. At hindi lang ito sa usapin ng paglibing matatapos. Kailangan bantayan natin yung posibleng pagpapanumbalik sa poder ng mga Marcos on or before 2022. Sunugin natin ang mukha ng diktador, ang mukha ng pasismo ng Estado. Nauna nang humingi ng tawad si Ilocos Norte Governor Imee Marcos sa anumang pagkakamali ng kanyang ama. Pero ang pag-ako ng legal na pananagutan, mahirap naman daw para sa kanilang pamilya. Bukod sa isyu ng Heroes Burial, nababahala rin daw ang makakaliwang grupo sa ilan pang polisiya ng Administrasyong Duterte. Yung kanya pagbigay ng honors to Dictator Marcos at meron din kami mga reservation sa anti-drug war niya that it is becoming anti-democratic and anti-people. Panawagan naman ng iba pang dumalo sa rally, itigil ang mga patayan at mga paglabag sa karapatang pantao. Ang tao may karapatan! Tayo po magdedesisyon kung saan tayo pupunta. Hindi po iisang tao lamang magdesisyon kung kailan tayo mabubuhay at kung kailan tayo mamamatay. Nanindigan naman ang Malacanang, natutol din ito sa extrajudicial killings at anumang uri ng paglabag sa karapatang pantao. Dati na nitong itinanggi na sangkot ang Estado sa mga insidente ng pagpatay sa gitna ng kampanya kontra droga. Jamie Santos, GMA News.